Okay, sige sir. Mag-start na kog live, sir. You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Sabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidaning dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan dunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong ilang tugian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon. Unsa na siya? Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoong Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason nga nung gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa Tinoo. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug ngagarbo kamaot ug pagdamo. Ginoo, kaluy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlawng Lunes, ika-11 na sa buwan sa Disyembre. Wa na gyud. Pipila na lang kaadlaw, Pasko na gyud. Sayod ako nga gani sa balita nga atong dadawat karong buntag. Murag dito sa National Capital Region sa Manila, ang Divisoria pertin na kunong daghanas tao. Daghana kayo ang namalit, ambot din sa atong merkado. Pero akong natanaw nga murag nakahinay-hinay na sab ang atong mga kaigsuunan sa dakbayan sa Ormoc. Very good. Labi na gyud kadtong dunay daghang mga kumpari o kumari nga daghang mga kabataan nga kinugos. Siguro gyud nga bisitaan kini sa ilang mga inanak. Okay, good morning sab sa mga kaigsuunan nato sa tibuok dakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay ug tulo ka dagko nga mga distrito. Hinaot nga naasar kamo sa
maayong panglawas karong buntaga aron nga makatuman sa mga kakuhan nga inyong gidawat gikan sa desisyon sa katawhan nga nagpili ninyo nga mga bag-ong opisyal. Manghinaot lang ta nga ang politika kalimtan na. Ug niya, ug doon na may mga programa nga mga kaayuhan nga ihatag sa matag barangay. Ug doon na may mga plano nga mga ayuda o uban pa nga mga tabang ihatag unta na niadtong mga tanan nga mga dumudupyo. Dili na magtan-aw og nasakop ba ni sa partido kay natural magyud ding piniliay. Doon ay pabor sa eleksyon kuno, doon na magyud modaog ug doon ay mapildi. Nga sa ato pa duhag yun kanahong kining politika, ang mananaog ug ang mapildi. Ug niya manghinaot nga kadtong mga mapildi usab dako gyapon kasing-kasing nga mutabang sa ilang mga kaigsuonan nga nangapildi kadtong mga mananaog. Mao'y atong paghinauton o aron nga pagpanlabay sa mga adlaw kung doon na maggali inyon ta pitik sa kahiubos sa suod sa kasing-kasing sa katao sa hinay-hinay nga mawa kini kung makita man yun na ang pinili ay usara ka adlaw o niya humanian na wa na maghiusa na magtinabangay na para sa kaayuhan sa barangay diin kamo nanagan. O pangamusta sa kudi ay sa mga kaigsuonan nato sa tibuok 4 distrito, sa tibuok rehiyon 8 sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Apil pagali nato pagpangumusta sa mga kaigsuonan tangatoa sa gawas. O yan ang akong igsuon, pinagang igsuon si Marian Mrs. Bubing nga tuwa karon sa Houston, Texas. Inaot nga naminaw kaday no, kamo si Kakat, si Kiljop ug si Chris. Tapos naman ang pagka-Jens, no? O maghinaota nga ikaw sab hinay-hinay nga makadawat dili na mo mapungan ang imong kaguol pero atong sabton nga kanang tanan kabubuton bang sa Dios. Nagpaabot ng sabi nga makabakasyon ka diri sa Ormoc. Kaming imo mga igsuon, mga pag-umangko nimo diri nga nagmahal nimo yan. Nagpaabot sa mga imo sang makabaton kag higayon pagbisita diri sa Pilipinas. Ug unya ato dayong sugdan kining atong tulumanon. Apan sa dili pa tuguti day sab ko nga mangumusta pa sab sa uban natong mga kaigsuonan nga dugay-dugay na sab nato aw di man kay dugay-dugay matag karon og unya ato mang masangpit dinhi sa atong tulumanon. Atong mangumusta sab ko ni Madam Alejandria ang atong maanyag nga astrologist si kanhi Kapitan Norma Lord diha sa Luna. Kumusta? O hinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Kay kami dire doon na bugoy gihambin nga balatian kay kining mga matiguang di naman sa biyaan pananglitan kining arthritis. Pastilan makakaon gali og kontra pag mukulikot di sa pagkasakit. Og mga musta dahil sa ko ni partner PP og ni sa iyang misis si Maribel diha sa Masin nila ni Willie Kagang no, nila ni Boy Romo. Kumusta mo diha? Silang mga kaigsuonan nato, sila si Sita, si Oscar Sab ug si Sita, sila si kanhi Kapitan Cecil Tugonon Bagsal. Kumusta mo diha sa Masin? O magumusta sa day ko pag-usab kang Clint Jaime o ang iyang maaniyag na misis si kanhi ang malampuson si Clint Jaime o gayang malampuson nga misis nga mga negosyante si ang kanhi Miss Rizare. Clint, kumusta? Mga pangumusta sa gikan na sa mga higala nimo diri nga akong mga kabataan.
o magumusta sa ko nila ni usab kang Larry o Marina Placido. So Sam og naminaw ka man karon matugina kung siya halap sa matugina ambot di dagan pa ba karon pagumusta dugay-dugay na tangwa magkakita ay mini aratas ormok pero usahay tungod sa sitwasyon lagi nga di nami makapataka og lakaw-lakaw tungod niining masakiton nga tuhod. Di na ta magkakita. Pero maura gyud in tao ni ang mas problema kini lagi yung dili na madali paglakaw. Pero uban nga mga balatian kaluoy sa Dios okay man. Okay, magsugod ta dayon nining atong mga paghisgot-hisgot karong buntaga. O sa dili pa ako kang pahinumduman higala nga naminaw ka nining atong tulumanon panginlabot pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Magsugod na yung tas tinagsip sa mga balita. Ang nakanindot nga balita karon kay doon na sa kuno'y fuel nga presyo muus-us sa kuno ang presyo sa fuel sa gasolina, diesel o kerosene. Salamat kayo. O unya murag hapit kuno mudos mao ba to? Pero sa ato pa ipinding ni murag karon sunod semana ba ni ug unsa gining adlaw basta do na kunoy fuel decrease pag dunay pag-us-us sa presyo sa fuel sa mga petroleum products manghinaot ta nga magpadayon kini kay sayod ako nga ikalipay kayo nigdako sa atong mga driver o operator sa sasakyanan ma-implementar na gyud ni. Og unya makalipay sa ni sumasakay kay kadtong plano nga mga increase na sad ang plitihan pastilan. Ang laay na sad in taon nga magsakripisyo mao man sab in taon ang mga sumasakay. Okay. Ang sakit nato karon nga ayun ta ang atong manghisgutan dunay text nga akong dadawat nga matud pa niya nagpaminaw gani ako lang po nitong kay taas-taas man ning iyang text no kunya dunay uban niini nga dili ngayan nga ako panghisgutan ang text niya ang unod niini gikan ni Joe og naminaw man si Joe pagkakaron diha sa unsa ini Linaw ambot og hain nga sitio siya sa Linaw sa baybayon ba o asang dapita sa Linaw og naminaw man kakaron Joe no nadawat nako ang imong text ug unya naghisgot lagi matod pa niya diri usa siyang hisgutan mao Mr. Pipito o mga kauban diha sa Lungsuranon Radio gibati ko og kahadlok nga tingalig mo resulta gyud sa kagubot og unya nagsigi para ba ang gubat kuno sa Hamas o sa Israel o sa Ukraine o sa Russia tingali og simbako uroy nga dunay mahitabo na sab nga gubat nga apilan mahaapil ang atong nasod tungod lagi niining gibuhat sa mga Chinese nga murag gisigihan gitag daog-daog matud pa niya ako Joe karong buntag bitaw may usa sa akong hisgutan karon human niining atong paghisgot sa mga tinagsip sa mga balita kining gibuhat lagi nga wa na sab ambot nga ano ba ning ila bang yung gustong panag-iyahaw ng tibuok South China Sea apil na ang atong West Philippine Sea ang atong economic exclusive zone diha sa
sa kanang gitawag nato og Baho di Masinloc, no, og Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kay sibo sa nakuha nato nga balita ka niadtong kagahapon gyud, wa na sab gibombahan na sa tubig ang atong mga kaigsuonan nga membro sa kanang humanitarian ship. Giingon magudiri matod pa diri nga ang Christmas convoy sa atin ito coalition napilitan nga napugos pagbalik sa Palawan tungod lagi sa pagharas kuno nining mga Chinese Coast Guard. Sa ato pakiniuntang atong Christmas convoy sa atin ito coalition, nagda ni mga pinaskuhan para sa mga kaigsuonan ta diha sa West Philippine Sea, sa mga nagkalain-lain nga isla diha. Di dunay mga kaigsuonan tang Pilipino nga nag-star. Gani usa sa grupo nga matabangan ang mga mangingisda, dad-an nila og bugas o uban pang pinaskuhan niining unsay nga niining convoy sa atin ito coalition. Ug unya dad-an sab ang mga mangingisda dito og gasolina, korono para sa ilang mga makina nga mga nga ipapanagat. Mao nga pastilan, no, sa ato lagi kuanon hisgutan pag-ayo ni sa dili pa na ato ragong tiwason. Giingon diri sa balita kagahapon Domingo, pitsa 10 dining buwan sa Disyembre, ang mga barko sa China sa makausa pa miharas na sad sa mga barko sa Pilipino nga on humanitarian mission para sa Baho di Masinloc nga karon gitawag og Panatag or Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang Chinese Coast Guard kuno may gamit og water cannon gibombahan ang mga barko ang mga barko sa humanitarian mission, pasiritan og tubig aron nga to obstruct and prevent BIPAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching the Filipino fishing vessels eagerly awaiting the oil subsidy and grocery packs, according to the statement from the National Task Force West Philippine Sea. Diha na di ay nagpundok na intaw ng atong mga kaigsuonang Pilipino nga mga mananagat nga pertigid kalipay nga nagpaabot nga makadawat sila sa grocery, sa mga subsidy o grocery packs, mga grocery nga mga groceries. Ug unya nagpaabot sa oil subsidy, doon na itabang sad para ipalit og fuel og oil, no, para sa atong mga mananagat. Ug unya mao na gibombahan na sa tubig sa mga Chinese Coast Guard. Matod pa kini sa pamahayag ni sa National Task Force West Philippine Sea. Ang task force may hisgot sa tulo ka BIPAR nga mga barko, dato Sunday, dato Bangkaw ug dato Tinatamblot, on irregular humanitarian and support mission o nag-provide og subsidy ang grocery packs ngadto sa 30 ka mga Pilipino fishing vessels duol sa Baho di Masinloc sa West Philippine Sea. Sa diha nga ang barko sa BIPAR nagkaduol na 1.4 to 1.9 nautical miles from Baho di Masinloc. Sa dihang ang mga Chinese Coast Guard may punting dayon, may pasirit og water cannon. Bumbahan dayon silang tubig. Ug unya matod pa diri. Hain na ato ning tiwason. Aron gyud nga masabtan pag-ayo. Nga gigamit og mga
kawaw ha, gibombahan sila kawaw kahigayon at least 8 times mantod pa sa National Task Force sa West Philippine Sea. Ang impact sa water cannon nga gigamit sa Chinese Coast Guard nakadaot sa communication sa dato tamlot nga barko ug ang navigation equipment sa dihang direkta kining gitarget yun sa water cannon sa Chinese Coast Guard. Gawas sa Chinese Coast Guard vessel, the West Philippine Sea miingon sa ang National Task Force sa West Philippine Sea nag-ingon sa from the Chinese Maritime Militia mihimo sa mga kuyaw dangerous maneuver nga ilang gipapababag-babag aron nga malangan o dili mahinayon ang pag-adto diining atong bipar nga mga barko. Paghatag og discomfort o mag-incapacitate daoton ang mga barko nato nga nagda sa hinungta pinaskuhan ug uban pang mga subsidy. Chinese Maritime Authority also sent rigid hull inflatable boat to disperse and drive away Filipino vessels eagerly awaiting the distribution of fuel subsidy and food supplies from BIPAR ship. Matod pa sa task force. Grabe di ay. Uy. Mahimo sa silag rigid hull inflatable boats. Sa ato pa, daghan sila gihimog yun nga mga dautan nga mga lakag nga murag pagdaot sa mga barko nga nagda og supply ngadto sa mga kaigsuuna natong Pilipino. Ang mga Filipino fishermen present at Baho de Maniglo, Baho de Masinloc also filmed a small boat from Chinese Coast Guard that illegally installed floating barriers at the southeast entrance. Nagkatag sa diay, namutang sa diay og mga barriers, mga babag sa mga dapit diin ang moagi ang mga barko nato nga nagda sa supply. Sa video nga gi-post sa X nga gi-post sa Philippine Coast Guard, nag-ingon nga si Commodore G. Harriela o duha ka Chinese Coast Guard vessel miingon nga duha ka kuno ka Chinese Coast Guard vessel may pasirit og water cannon directly ngadto sa barko nga gituhuan nga mao ang datok tamblot, ang barko nga datok tamblot. The water cannon was dismounted later on but it continued spewing water. The National Task Force for West Philippine Sea asserted that Baho de Masinloc is a high tide feature with territorial sea per the 2016 Arbitral Award and form an integral part of the Philippine national territory. Mauna tanawa lang yun. Kita doon na gitay base nga maangkon ni anang West Philippine Sea, portion diha sa West Philippine Sea. Matod pa sa 2016 ruling, ang Pilipinas also mideklarar nga ang mga Pilipino dunay traditional fishing rights sa mga kadagatan sa Baho de Masinloc nga giprotehian sa international law. Sa ato pa kanang atong mga Pilipinong mananagat diha sa West Philippine Sea, labi na gyud diha sa kadagatan sa Baho de Masinloc, giprotektahan sa international law. Ug unya ang China's illegal exercise of maritime law enforcement power enforcement powers, interference with the Philippine vessel, harassment and intimidation of Filipino fisherfolk, and other activity that infringe upon the Philippine sovereignty and jurisdiction in Baho de Masinloc are violation
of the international law, particularly the UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, and the arbitral award sa National Task Force West Philippine Sea, may pahayag niini. Panatag Shoal is located within the Philippine 200 National Mile Exclusive Economic Zone. Balikon ko ha. Panatag Shoal is located within the Philippine 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone. Beijing, giilog kini sa Beijing niadtong 2012 ug unya gipugos ang mga fisherman, ang mga mananagat sa Pilipinas palayo niini nga in taon ang atong mga mananagat gamay na lag nakuha nga mga gamay na lag na catch nakuha nga mga isda. China claims almost the entire China Sea. So, it can do it for more than 3 trillion of annual shipborne 3 trillion of annual shipborne commerce, including parts claimed by Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Brunei. The Permanent Court of Arbitration in 2016 mingon ang gi-claim ang pangangkon sa China wa gyoy legal basis. Pastiran no, nakaingon ko nga ambot unsaon na lang ka ni nato. Og ikaw nga naminaw kanako karon jo, nining imong text. Ako og unsa may imong gibati nga kahadlok mausab na ang akong gibati sa nga kahadlok ka tingali unya hinuon og mupabilo kini og daeng dako nga kagubot. Og salamat og manghinaot sabta nga kadtong mga nasod sa mga dunay claim sama sa Pilipinas nga nag-claim diha sa South China Sea, party sa South China Sea, sama sa Vietnam, Indonesia, Malaysia ug Brunei. Labi na nga dunay indonta legal sila nga basis manghinaota nga mulihok sab kining gibuhat karon sa China sa mga Chinese Coast Guard o sa Chinese militia batok sa atong mga kaigsuonan ta nga muadto unta sa mobisita sa West Philippine Sea sa mga isla diin tuwa ang mga Pilipino, tuwa ang mga Pilipinong mananagat nga dad-an unta og pinaskuhan kay ligi hapit naman ang Pasko, dad-an og fuel subsidy ibabag-babagan pa man. Ug unya matud pa diri ato ra kuning giingon diri na the task force mibadlong sa Chinese Coast Guard o sa Chinese Maritime Militia ang mga barko pagbiya sa Baho de Masinloc immediately, and the same time demanded that the Chinese government take immediate action to halt these aggressive activities and uphold the principle of international law. Sa maminaw ni sila. Ug unya matud pa dire sa ug unya desist from the action that would infringe the Philippine sovereignty and endanger the lives and livelihood of Filipino fishermen who have traditional who are traditionally managat diha sa maong area. China said earlier that it took control measures yesterday against 3 Philippine fishing vessels in South China Sea that had intruded into water near Panatag Shoal, state media reported. Ani apa? Matud pa sab diri, dugang paniini, giingon diri, fishing on posting on X, kaniad to Twitter, pag-post nila og balita sa X, kaniad to Twitter, ang United States Ambassador si Mary Kay Carlson maingon, we condemn PRC, People's Republic of China's aggressive illegal action against BIPAR vessel
fully operating in the Philippine Seas Exclusive Economic Zone. Ambasador ni sa Amerika miingon nga ilang gikondenar ang gibuhat sa People's Republic of China batok sa ilang illegal action batok sa mga barko sa BIPAR nga nag-operate sud sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ug unya matud pa dire, midugang ang ambasador sa Amerika, matud pa, she added that China's aggressive action in Philippine water violates international law and endangers lives and livelihood. We stand with our Philippine friends, partner, allies in support to a free and open Indo-China, matod pa ni Carson. For his part, gawas sa ambasador sa Amerika, si Mary Kay Carlson, ang ambasador usab sa Hapon, si Kushikawa Kazuhiko, may pabati sab sa ilang seryoso nga concern sa murag kuyaw nga aksyon sa China's Coast Guard batok sa Philippine vessel nga nag-endanger nga nagbutang sa kakuyaw sa kinabuhi ug panginabuhi sa mga pobre nga mga sa endanger lives and livelihood ug unya naghatag og kakuyaw sa peace and stability sa South China Sea. Ug unya matod pa dire ni Chinese Ambassador Kushikawa Kazuhiko, we reiterate the importance of upholding international law, particularly UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Kazuhiko posted on X referring not only the international law of the sea, but the Permanent Court of Arbitration ruling that affirmed Philippines' sovereign water and invalidated China's dash line. O kunya, matod pa diri, ni Anasab, si ang European Union Ambassador, Luc Beron, also reiterated that the European Union support the Philippines, adding that the UNCLOS laid down disparate settlement mechanism that contributes to maintaining and advancing the role of the law. The 2016 UNCLOS matod pa dire, Tribunal Award is legally binding and useful for peaceful resolving disputes. Water canons aren't matod. Water canons aren't. Why labot ang water cannon? Matod pa ni Beron ang ambassador sa sa European Union. O niya sa lain nga interview si Senador Francis Tolentino mihatag mipabati siyang strong condemnation sa paggamit sa China og water cannon batok sa civilian research vessel diha dool sa baho ni Masindok within the Philippines exclusive economic zone o undermining the peace and stability of the region. Tolentino may apilar sa mga Chinese paghunong na nining harassment sa mga Pilipino nga mga barko sa Christmas, especially with a civilian convoy on its way to the general vicinity of Ayungin Shoal to bring Christmas food, mga pagkaon, food pack. As a flotilla of civilian Filipino vessels prepare to leave Christmas gift with the Philippine Exclusive Economic Zone, we hope that the international community will remain united against harassment and that the festive spirit of generosity and goodwill will not be overshadowed by the forces of intimidation. The Chinese Coast Guard should not spoil our Christmas with unwarranted aggression, matod pa ni Senador Tolentino. Higala, ako gining gitiwas pag hisgot kining
napatik nga balita ni adlaw kagahapon at adlaw Domingo. Sa nahitabo lagi di ay kay sa ato pa kadtong ang kahigayunan nga moabot dito sa mga kaigsuunan ta sa Baho de Masinloc dito sa atong exclusive economic zone nga area dili naging tingali usa na mahitabo kay Cebu sa giingon sa bag-ong report murag ang maong convoy giingon man nga tungod sa maong pagbuli sa Chinese Coast Guard gani nasaksihan kini ani ato ra kuning anam-anamon kay pastidan ako murag nakaingon ko ka grabe na basan kay una nga ato di ang hisgutan sa niining sinagsip sa balita si dili patamuhisgot og lain pag yung isyu mao kini nga bag-ong pag-baton pa niining laing tinagsip sa balita nga atong nadawat bag-ong pag-atake sa China nagpakita lang kuno nagpalig-on lang kuno sa atong hukom sa atong hukom nga panalipdan ang West Philippine Sea pamahayag na nga gipakanaog sa atong presidente ni Presidente Bongbong Marcos. Ug unya ang pagbuli sa Chinese Coast Guard sa atong Philippine Coast Guard nasaksihan sa gyud ni Armed Forces Chief of Staff Browner ug unya matud pa diri ang murag ang bag-ong supply mission nga naghatod og supply sa BRP Sierra Madre unsab gibombahan na sa og tubig og nakaingon ko asa ka ni kutob unsa gid kahay linugdangan ini kining mga gibasa ko bitaw ang mga pamahayag sa nagkadain-lain nga mga ambasador sa United Nations, sa Amerika, sa Hapon nga sa ilang pagkundinar sa gibuhat sa China. Ang ato na lang unta nga doon na pabagyod unta sa lain pang mga manasod nga mo intervenir nga himuon lang yun unta ang dugang pang panagsabot dili lang unta kanang gubat kay wa magitay mahimo niya ng gubat ang tanan pildi man ug mao ganay atong puniton ug mao manay atong desisyonan ug unya manghinaot ng sabta nga ang mga Chinese mga higalan nato nga sa dugay mga katuigan atong katambayayo sa mga proyekto nato dinhi sa Pilipinas hinay-hinay basab unta nga mubati o musabot sa tinuray nga sitwasyon dili unta kanabang medyo wa lang mura ang interes yun nga manag-iya sila diha sa Dibog area kay nakakita man sila nga kita ra ang Pilipinas mo'y nangusog diha kay ang ato naman sang area mo gisigig o gisigig haras gisigig hilabot sa Chinese government mao nay atong gikaingon nga tungod tingali sa atong kagamay nga nasod in taon nakakita sila sa kakuwang sa atong mga defense equipment mao tingali ni nga medyo dali-on ra gud ta pero nagsalig ta sa Amerika nagsalig ta sa mga silingan nato nga mga nasod nga doon na say kasama sa akong giskutan nga doon ay mga nasod nga doon na say claim diha sa West Philippine Sea sama ka nato hinaot sa mga mohimo sa glakang o mohimo sad og mga paagi o unsaon nga makatampo sila nga makabot yun nato kanang gitawag og win-win solution higala ang ato karong nakita mao kun ang atong nasaksihan ug mabasa sa mga newspaper pagkakaron mao gyud kining nanghitabo nga kadtong intawon laging
unsay ngayon atin ito koalisyon nga muadto gid unta sa mobisita sa West Philippine Sea napugos na kuno nga bibalik nato sa Palawan. Bibalik sila nato sa Palawan tungod lagi nining pangharas kuno sa mga Chinese Coast Guard. In town ang atong mga kaigsuunang mga kabos nga nagpaabot dito. Nagpaabot sila, nalipay sila nga dunay muda nga mga igsuong Pilipino nga magda og mga food pack, mga panginahanglanon nila in town. Unya dili maabot tungod kay gibabag-babagan nining ato untang gituoang higala nga mga Chinese. Higala hinaot nga ikaw nga dunay imong nahuna-hunaan nga maayong paagi, ipabati daw na. Kay atong sabdang ipabati din sa atong tulumanon. Basi na lang hidunggan sa atong pipila ka mga dagkong opisyal sa nasod sa mga pagkakaroon. Sibo sa balita nga ang atong Chief of Staff, si Chief of Staff Browner, medyo nakakita na, nakuha man yun, nakasaksi man kuno, nasaksihan man yun kuno ni ang si Chief of Staff Browner nga gibuli sa mga Chinese Coast Guard ang atong Philippine Coast Guard. Sa ato pa hinaot na kining katapusan ng hitabo pagkakaroon nga wa mahinayon ang mga plano nga dadag pinaskuhan ang mga igsuon kadito sa West Philippine Sea sa iyong Seoul. Manghinaota o kadtong mga area sa nga atong economic exclusive zone nga mga kaigsuonan maoy mahimo nga base nga mangusog na gyud dili lang ang Pilipinas hasta ang uban nga mga nasod nga atong higala nga unta mahunong na ni kay ang atong gikabalakan sama sa kabalaka ni Joe diha sa Linaw sa iyang text nga tingali unya kuno og muulbo ang kagubot og unya pagkamakamakaduluoy kuno nato in town. Ako kuyog ko yan ang imong obserbasyon Joe. Pero wa di ta magampo nga dunay kagubot o gubat mga mahitabo. Ang atong iampo sa atong mga manunubos, sa atong patron, sa atong makagagahom ni Lord Jesus nga unta hayagan ang huna-huna sa mga Chinese o unya indunta iyang ta mulingkod siya sa usa ka lamisa diin magkita dito ang tanan nga mga may claim diha sa West Philippine Sea ug unsay ang iyang buhaton kaysa pagkakaron mura man gud og usara ang huna-huna sa mga Chinese nga ila ang West Philippine Sea sila'y magbuot mo na'y labing malisod ug unya hinaot nga dunay kausaban ug makuha nga solusyon para sa kaayuhan sa tanan. Okay. Mupunit taglaing isyu. Usa sa mga importante kayo nga isyu nga akong nahuna-hunaan nga hisgutan karon kining sinuwat ni Attorney Joseph Jimenez sa iyang kolom What Matters Most na napatik sa Mantalaan Priman ni adtong Disyembre 9 sa adlawng Sabado. Matod pa niya ang iyang kolom nga napatik diri sa Priman iyang giuluhan og is it legal to stop paying 13-month fee? 13-month fee. Matod pa diri sugdan kadayo no kay mura aron nga mahuman-human yun matod pa diri is it legal to stop paying 13-month fee? Matod pa niya the answer is no, even if the reason for stopping is financial difficulties. Dili gyud kuno diay ni minahunong bisan pag rason nga dunay problema pinansyal ang kumpanya nga dunay kaakuhan pag-atag
sa 13-month pay. Matod pa niya, padayon nung ta. Christmas season is here once again. This writer is open asked for the 9 times to explain the law and jurisprudence on both the 13th month pay and Christmas bonus. Di ipa-explicar dahil sa 13th month o Christmas bonus. Matod pa dere. They are different. By the way, matod pa ni diferensya ko ron matod pa ni Josephus Jimenez. Kay the 13th month pay is mandated by law. Ang 13th month pay gimbot ani sa balaod. Presidential Decree 851 sukad ni adtong 1975 sukad pa di kuno ni adtong ni pasar kining balaod sa 13th month pay pinaagi sa Presidential Decree 851 nga naaprubahan ni adtong 1975. The bonus matod pa diri, the bonus is a gift or an act of grace. But if practiced over a period of time, it cannot be stopped suddenly and unitarily. I shall repeat what I have written in number of times. Nga sa ato pa, ang 13-month pay lagi kuno mandated by Presidential Decree 851 sukad pa niadtong 1975. Samtang ang bonus is igasa kuno sa i-gift or usa ka gasa, but pero kung i-practice over a period of time, kung nahimo na kining inyong nahimo na kini nga regular nga kalihukan matag tuig sa dugay na panahon, it cannot just be stopped suddenly and unitarily. Sa ato pa, kung ang 13 months fee may problema kay mandated by law man na. Pero kung ang bonus, kung gisigi na nagpanghatag, di sab kuno no madali nimo nga putlon og undangon unitarily. Matod pa ni Atty. Josephus Jimenez. O niya, matod pa ni Re, an employer cannot just stop paying. No, not even if the reason is financial losses. Still, the answer is no if it is the 13th month pay because it is mandated by law. The answer is yes if it is merely a bonus that hasn't ripened into a company's benefit. Bonus ko no, labi na wa pa kayo na magamit, wa pa kayo na i-practice diha sa maong kumpanya, dan mahimo na nga dili mahatag. That means that we should know the difference between 13 months pay and bonus. The former is mandatory, the latter is discretionary. The problem with many Filipinos is that they equate the bonus with 13-month pay or vice versa. Doon na may uban nga nagtuo man na ang 13 months o ang Christmas bonus murag parihas na kuno. Ang ayan gayon nga ihatag sa kumpanya. Sa pamahayag niining pamahayag ni Atty. Josephus Jimenez, dili maparihas kuno ka sa 13 month og ang bonus kay ang bonus mandatory samtang ang Christmas ang 13 month mandatory pero ang bonus discretionary kabubuton sa kumpanya. Pero lagi daghan ang mga Pilipino nga maragingon nga ang bonus o ang 13th month pay parehas ra kuno unta. Unya mapadayon ta. At all rank and file employees should get it, and all employees should pay it. No if and or no ifs and or buts. Only rank and file workers are entitled to it, but but by mistake or by tolerance
supervisors, managers, and executives has been given 13 months, and that the practice has ripened into a company practice or even formalized in a policy, it can no longer be withdrawn. For management to withdraw the benefit unitarily will be to violate Article 100 of the Labor Code, which contains the non-withdrawal, non-diminution rule. This has been explicitly declared over and over again by the highest court of the land, including the case of the Central Asocarira in the Tarlac, GR number 188949 on July 26, 2010. Sa atong pagklaro-klaro na gini, bisan di ay ang gi-practice na nga manghatag sa supervisors, managers, executive og 13th month pay o kana nga practice nahimo na kuno nga kalihukan sa kumpanya, kana nga practice o kana nga palisiya dili na kuno na ma-withdraw. For management to withdraw the benefits unitarily would violate article. Kung tangtangaw nagkalit sa management, kana nakasupak sa Article 100 sa Labor Code nga nag-ingon Labor Code which contains the non-withdrawal, non-diminution rule, the diminution rule. This has been explicitly declared over and over again by the highest court, according to the including the case of Central Asocarira de Tarlac. On bonus, however, the rule is different. A bonus is not mandated by law. If granted voluntarily by employers as a gesture of grace and gratitude, appreciation of compassion, therefore, employees are forced to give them because they are management prerogative. So, naguding klarohon pag-ayaw kay para balikon ko ha. Kay mainang hisabtan pag-ayaw kay tingalig kasok ang tao, dili nato ni maklaro. Kini sa bonus na, sa 13-month pay, wa na problema, ay mandated by law man. On bonus, however, the role kuno is different. Ang balaod diferensya. A bonus is not mandated by law. It is granted voluntarily by employers. Kana ihatag na sa ilang agahon sa kumpanya as a gesture of grace and gratitude, appreciation or compassion. Therefore, employees are not forced to give them because they are management prerogative. The Supreme Court said so in many cases, one of which is the case of Traders Royal Bank, 186 Iskra 274. But then again, when practice and the same has become embedded into the terms and and the same become embedded into the terms and condition of employment, the grant as a bonus can no longer be stopped unitarily, not even diminished in amount and frequency. This was pronounced by the High Court in Globe Mackay case decided in June 29, 1981. Sa ato pa di ay sabdo, kining bonus, matod pa diri hain na rin. Hain na ba ito rin kadiyot ng kayo? Kaya mga di na kayo makita kay kagagmay sa pagkasinuwat. The bonus, however, matod pa diri, adunay diferensya nga role kung balaod. A bonus is not mandated by law.
it's granted voluntarily by the employer kung sa kumpanya as a gesture of grace and gratitude, appreciation or compassion. Kanang giingon nga gipakita nga maayong lihok sa mga empleyado, itagaan sila bonus pero kabubot o na sa kumpanya. Therefore, matod pa, employers are not forced to give them because the management because they are management prerogative. Sa ato pa ang agalon ang kumpanya dili mapugos paghatag niya kay ila man ang prerogative paghatag bag bonus o dili. Ang Supreme Court may pabati ni ini sa daghan-daghan ng mga kaso. Usa ni ini ang sa kaso sa Traders Royal Bank na ESCRA number 189-274. Pero matud pa pero kung gi-practice na implementar na nga magdawat og bonus unya ang maong paghatag sa bonus inyong na-appeal sa term of condition sa employment ang paghatag sa bonus di na sab na ma-stop unitarily dili na maputol dayon not even diminish di gani maminusan ang amount nga madawat. This was for now kinisab nga pronouncement gi-pronounce ni sa High Court sa Globe Mackey case decided number nga nadesidihan niadtong Hunyo 29, 1981. It take a look also at the case of Producer Bank decided on March 29, 2001. The Supreme Court held that Christmas bonus, unlike the 13-month fee, is not mandatory. It is voluntary act of generosity and declared that no company should be compelled liberally and confer upon its employees additional benefit over and above the mandated by law. When it is plagued by economic self-interest, can be exacted from the empty coffers. In other words, as the Supreme Court held the case of North Davao Mining, one cannot blood from cannot blood kuno dili mo padugo gikan sa usa ka bato. Mga higala, wa naman tay panahon no. Sa ato pa ikaw karon nga naminaw kanako dinhin ining atong tulumanon. Duna nay inyong ta dako nga kasayuran na, makasabot ka na no o unsay diferensya sa bono sa 13-month pay o sa bonus. Kung ang bonus na-practice na diha sa kumpanya, nahimo na nga kalihukan sa nagagawa sa 13-month ng hatag sa bonus, di na sabna, kung na-practice na sa dugay-dugay nga panahon, di na sabna madali-dali pagputol. O way kaugalingong base, kay doon na mga case nga nadesidihan ni ana. Pero di sa gani na maminusan kay baingon nga doon ay gamay diferensya ang problema kumpanya di na sa gani na maminusan ang amount na gimadawat sa bonus. Pero lagi kung wa gyud na ma-practice sa kumpanya ang bonus agad na ug unsay desisyon sa kumpanya samtang ang 13-month pay ihatag yun na bisan pag unsay sitwasyon sa panudlanan sa kumpanya. Ila ginang obligasyon nga ihatag kay mandated by law na pag doon na balaod nga nag-ingon na ang 13-month pay mandated na sa Presidential Decree 851 sukad niadtong 1975. So higala wa naman tay panahon hangtod ugma maghisgot na sab taog lain-lain na sab nga mga isyu nga akong gituan gani doon na tay importante kayong hisgutan mahitungod lagi sa pangayo ni Senator Win Gatchalian nga maoy Sir Win Gatchalian nga mao karoy chairman sa chairman sa Committee on Education sa Senado. Kay murag nangayo siya og dugang-dugang dako-dako nga amount kon appropriation para sa Department of Education.
parehas ba kuno sa nahitabo niadtong COVID pandemic, million of children o na natabangan kuno niadtong nahitabo sa COVID cases nga gitagaan atong dako-dako gagahin aron gyud pagtabang niadtong mga nag-antos in taon inuntan nataptan sa balatian sa COVID. Unya mausab kini pagkakaron nga angayan sab kuno nga ang Department of Education tagaan og dako-dako gagahin tungod diining giatubang nga problema nato nga inunta resulta pa ni sa COVID nga medyo nakuwangan ang atong mga kabataan sa diksyon nga gihatag atol ni atong pandemic. Pero nalipay lang ta kay mo bitaw nga buot dako ning hisgutan kay ang Baguio City ug ang Cordillera Administrative Region mo initap sa country's list of cities and regions with very high English proficiency. Hasta din tuta, no? Ang Baguio o ang Cordillera Administrative Region. Sa ato pa doon sa may area nato din sa Pilipinas karon nga taas-taas og English proficiency. At yung naning hisgutan ugma din hining atong tulumanon. Sa pagkakaroon, uba ni sa akong among technical engineer dire si Hitler Tawoy o sangan sa among station manager si Doreen Wingy Pipito o ni Engineer Buyet Pipito. Kami magpasalamat nga inyo kaming giubanan sa atong mga paghisgot-hisgot karon dinhining atong tulumanon sa panginlabot. Ug unya Joe diha sa Linaw. Ug do na kapay buot pakisayran ug do na kapay mga maayong huna-huna diha nga may kalabutan nining atong mga gisgutan pagkakaron malipay ko nga ako nang basahon din nining atong tulumanon. Ipadangat lang na diha sa istasyon. Kining Hitler palihog basaha daw dong ako nang ipabati ang atong istasyon ang numero sa atong telepono diha sa istasyon o sa uban pa nga mga angayan nga matawag diha sa istasyon para sa mga katong mga naminaw nato o doon naman sila mga pangutana doon ay ipapadangat diha magkasayon sila pagtawag. Hitler, please. Yes, may buntag sa Juche, no? Kung kinsa ka to'y gusto nga mo text, no? Pwede ninyo na matiksan ang 0947-518-7962. Kusok usba daw Hitler kay aron maklaro. Okay, ako Osbon. Mao kini nga number ang 0947-581-7962. Okay. Sige. O gala. O doon naman dihay naminaw nato pagkakaroon. Pasalamati daw Hitler. Yes. Magpasalamat kami karon sa mga nag-view labi na kang Batang Pasay ug kang Ma'am Doreen Pagliti nga Pipito ug sa previous nato nga live broadcast no ang nag-like kang Ma'am Kylie Charis Malasarti Kasal kang Marian Pipito Bubing kang Joel Rosal kang Alfie Kabulong kang Lorina Riboyas kang Robin Altera kang Ernvel kang Mercy Hinobyagon kang Permin Pipito ug kang Rafael Capuno. Daghan kayong salamat mga kalungsuranon ug mayong buntag. Okay. Salamat kayo sa nagsunod din ng atong tulumanon. Panghinaot ko nga ugma magkita na sabta ako kung mag-istorya na sabta. Manghinaot ko nga kadtong mga isyu nga atong gisgutan labi na gyud ang may kalabutan sa West Philippine Sea. Anam-anaman unta nga kung anam-anam unta nga makakita og indong ta win-win solution. And duha untay indong ta kagubot nga mahitabo kay pastilan pagka magkanuluoy nato ng mga Pilipino intaw. Nag-antos ng takaron sa kalisod unya simbako ug unsay mahitabo lain na sad nga problema. Mag-ampo kita atong tabangan pag-ampo
nga atong mga igsuon nga mga Chinese, nga atong mga kaigsuonan sa China, makauna-una sa labi na gyud ang ilang presidente si Xi Jinping. Daunta kanang mga area nga sa West Philippine Sea, wa gid tingali kahigayunan nga maingon nga ila tungod lagi niya ng mga nakita nga mga ebidensya nga gipakita. Ang ato sab nga ang kadtong mga dunay claim diha sa West Philippine sa South China Sea nga mga nasod mag-usa unta ug unya imbitahon ang presidente sa China nga mulingkod ug uran mapresentar sa ug unsa bay ilang base sa pagangkon. Kay sayon man pag-ingon nga ako ni, pero pag-ingon be unsa may kamatuoran nga imo ni, inyo ni. Mauna ang angayan gyud untang buhaton imbis kung ato naging kabulakan nga madako ang kagubot. Hangtod ugma sa samantak na nimo gyapong istasyon inyong higala Chuchi Pipito o ang akong partner diri ang buutan nga ako namong technical engineer si Hitler Taoy. Salamat kayo, magpasalamat mi og hinaot nga mag-uban tagihapon ugma. Thank you ug maayong buntag.